It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating ika-100 at 18 episode pa ngayong ika-26 ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng mga balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Grabe ang tagal na natin, Eric, no? Isang masiklang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa Usapang Budget natin. Sabay tayo. Kaya nga 5, 4, 3, 2, Usapang Budget natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre napapanood din tayo pa sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph. Maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Budget Pip, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Budget Pips, ngayong araw, no, ginugunita po natin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Or paano ba natin to idadait. Na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. At sa pagdiriwang nga nitong idadait, pinapakita po ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at ng lipunan ang kanilang suporta po sa pagsusulong po ng programa laban po sa droga at sa pagpapaigting po ng preventive education, rehabilitation at community engagement, yung pagsuporta po laban sa droga. Tama ka dyan, Eric. At kaugnay nga po nito, buong pusong nakikiisa ang Department of Budget and Management at ang usapang budget natin sa adhikaing ito at sa pamamagitan po ng patuloy na pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan, kaayusan at kapakanan ng mamamayan. Mahalaga po ang wastong paggamit ng pondo ng bayan upang maisakatuparan ang mga programang nagbibigay proteksyon sa ating mga komunidad laban sa banta ng iligal na droga. Tama ka dyan, Pao. At ngayon naman, ay Pride Month din, no? Hindi lamang natin pinagdiriwang yung pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay rin natin ang kahalagahan ng edukasyon, kalusugan at tamang impormasyon para sa lahat. At kaugnay nga niyan, Eric, no, isa sa mga mahalagang usapin sa kalusugang pampubliko ng patuloy na nangangailangan ng mas malawak na kamalayan ay ang HIV prevention at syempre awareness. Sa kabila po ng mga pag-unlad sa medisina at impormasyon, marami pa ring maling paniniwala at stigma ang kinakaharap ng mga taong nabubuhay na may HIV. Tama ka dyan, Pao. Kaya naman pag-usapan natin yan mamaya sa ating Budget Talks kasama ang HIV Awareness Advocate na si Lawrence Olieres. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News.
20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, inilunsad po ng Department of Budget and Management ang midterm update of the Philippines Public Financial Management Roadmap 2024 to 2028 na higit pang pinagtitibay ang fiscal reform agenda ng pamahalaan sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan po ng pagbibigay prioridad po sa mga hakbang na may malaking epekto sa pagpapalakas ng transparency, accountability at epesyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Ipinakita ang updated roadmap sa ginanap po na Philippine Public Financial Management Forum sa punong tanggapan po ng Asian Development Bank sa lungsod po ng Mandaluyong noong Hunyo 25. Pinagsama-sama po ng forum ang matataas na opisyal ng gobyerno, mga development partner, civil society organizations at mga public finance practitioners upang pagtibayin po ang pangako ng bansa na gawing moderno ang public financial management. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, chairperson ng Public Financial Management Committee, layunin po ng updated roadmap na higit pang palakasin ang disiplina, integridad at pagganap po sa pamamahala ng pampublikong yaman. Ayun. Nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng isang strategic communications workshop upang mapalakas pa ang mga inisyatiba ng Philippine Coast Guard or PCG sa paghahatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ginanap po ito na communications workshop noong June 17, 2026 sa DBM Central Office. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel ng epektibong komunikasyon sa pamamahala dahil sa pamamagitan nito ay nalalaman, naintindihan at mas nabibigyang pagpapahalaga ng mga Pilipino ang mga inisyatiba at serbisyong inihahatid sa kanila. Pinangunahan naman ni DBM Undersecretary at Communications and Public Relations Group or CPRG Functional Group Head Goddess Hope O. Libiran ang talakayan tungkol sa public relations, reputation management at crisis communication. Iminahagi rin ng mga kawani mula sa CPRG ang kanilang mga kasanayan sa content creation, photography, videography, social media engagement at IEC materials development. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang isang bukas, maagap at tumatalimang pamahalaan sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon. 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakipagpulong naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa mga development at international partners upang pagtibayin pong ugnayan at kooperasyon para po sa mas bukas na pamamahala, mas mahusay na mga institusyon at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Nakipagpulong po si DBM Acting Secretary De Leon kay His Excellency Ambassador Endo Kazuya ng Embassy of Japan in the Philippines, Asian Development Bank, Country Director Andrew Jeffries at Director General for the Southeast Asia Department, Nian Zhan Shang. At mga At mga kinatawan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA noong 18 ng Hunyo 2026 kung saan po tinalakay nila ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga institusyon upang suportahan po ang mga reformang nagpapahusay o magpapahusay sa operasyon ng pamahalaan at pagsusulong po ng mas inklusibong pag-unlad. Samantala, noong 19 naman po ng Hunyo ay nakipagpulong din si Acting Secretary De Leon sa mga kinatawan naman po ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR, Regional Office for Asia and the Pacific, kung saan ay tinalakay naman nila ang patuloy na koordinasyon po ng mga programang may kaugnayan sa disaster risk reduction. Sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayang ito, patuloy po na pinalalakas ng DBM sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary De Leon ang mga ugnayang makatutulong sa pagtataguyod ng mas bukas at mas may pananagutang gobyerno na handa para sa hinaharap. Sa iba pang mga balita, nagsilbing bilang resource speaker si Department of Budget and Management Director Attorney Rosemary D. Pagala para sa budget process sa ikatlong subcommittee hearing ng House Committee on Revision of Laws sa Philippine Budgeting Code noong 17 ng Hunyo 2026. Tinalakay ng komite ang mga rekomendasyon sa iba't ibang probisyon ng panukalang batas, kabilang na po ang pagproseso ng budget,
ng mga government-owned and controlled corporations or GOCCs ang pagsisigurong alinsunod ang budget preparation process sa proseso ng Regional Development Council at ang paghahanda po ng medium-term fiscal framework. Lumahok ang lahat ng sangay ng gobyerno sa naturang hearing kabilang na ang judiciary kung saan dumalo bilang kinatawan si Supreme Court Deputy Court Administrator or DCA for Administration, Lilian Baribalco. Ipinaabot po ni DCA Baribalco ang pasasalamat ng judiciary sa pag-imbita at pagsama sa kanila sa inisyatibong ito tungo sa isang mas transparent, accountable at efficient na paglalaan ng pondo ng bayan. Siniguro po niya na tutulong ang hudikatura or judiciary sa nakilatisin po at mas maisaayos ang panukalang batas. Pinangunahan ni House Subcommittee on Special Laws, Chairperson Representative Emigdio Tanuatco III at Representative Albert Garcia at ang sponsor ng panukalang batas sa House of Representatives ang talakayan kung saan nakilahok din sina DBM Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita Ocampo at DBM Legal Service Attorney Tristan Gonzalez. 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, dumalo po bilang panelist si Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa M. Del Rosario sa Philippine Blockchain Week 2026. Na ginanap po yan noong ika-19 ng Hunyo kung saan po ibinahagi niya kung paano ginagamit ng DBM ang blockchain technology upang palakasin po ang transparency at accountability sa pamamahala po ng national budget. Sa panel discussion na may temang Integrity Chain Explained, Transparency, Accountability and Public Confidence, tinalakay po ni Yusek Del Rosario ang paggamit po ng DBM ng blockchain sa pagproseso at pamamahala po ng mga Special Allotment Release Orders o SARO at Notices of Cash Allocation o NCA. Binigyan din po niya kung paano nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapanatiling ligtas, maayos at mas transparent po ang mga budget record na mahalaga po sa pagtataguyod ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakiisa rin po si Yusek De Rosario sa paglagda sa Integrity Chain Memorandum of Understanding sa pamagitan po ng Department of Information and Communications Technology at ng Blockchain Council of the Philippines. Layunin po ng kasunduang ito na palawakin ang paggamit ng blockchain technology upang higit pang mapaigting ang transparency, accountability, data integrity at ang tiwala po ng publiko sa proseso po ng pamahalaan. At yan po ang ating mga tampok na balita dito po sa ating Budget News. Samantala, Budget Peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day
day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang dami pinagkakantuhan. So, yun na nga, no? So, yun na nga, Eric. Nagbabalik po tayo Yes. dito sa usapang budget natin. Pero bago tayo magpatuloy, Chuck, may Pabati tayo. mga pabati tayo. Okay, so, ang daming mga babatiin natin. Simulan mo na. Happy birthday po kay Ate Barbs, 19 Philippines. Ayan. Also known as Jobangs Picones. Ayan. Happy birthday sa'yo, Bessie. Ayan. At syempre po, happy birthday din po kay Chandy Apostadero Melia. Ayan. Anak ni Joy Boy at ni Joyce. At happy birthday din kay Tracy Abugan. Ang dami mong kakainan, Tolentino. At syempre, advance happy birthday sa natatanging Hatesu ng Bayan, Bench C. Anong Hatesu? Huwag mo nang alamin. So, happy birthday na lang sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday. So, yan po. Wala ka nang babatiin, sure Wala ka na dyan. Yan. Hiningal na ako. Ang daming may birthday, no? By the way, no, ang Pride Month, sabi natin kanina, yung pagkilala natin sa pagkakaiba at pagkakapantay. At syempre po, yung paggalang po sa bawat isa. Ngunit sa usapin po naman ng mga programa at serbisyong pampubliko, paano nga ba natin nakikita o paano nakikita ng mga Pilipino ang papel ng budget sa paglikha po ng isang mas inklusibong lipunan? Tama ka dyan, Eric. No? Alamin natin ang kanilang mga opinyon at pananaw tungkol sa Pride Month at kung paano nga ba makatutulong ang maayos na paglalaan ng pondo para matugunan po ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's watch this. Hello Budget Peeps! Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Pride Month kung saan ating kinikilala ang LGBTQIA+ rights. Sa Pilipinas, nagsimula ang Pride Month noong 1994 at kinalala tayo bilang unang bansa sa Asia na nagdiriwang ng sarili nitong Pride March. Kaya naman ngayong araw, ating alamin ang saloobin ng ating mga kababayan patungkol sa pagdiriwang natin ng Pride Month at kung paano nakikita ang papel ng budget ng bayan sa pagsusulong ng mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa ating mga kababayan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong magrekomenda ng budget para sa LGBTQIA+ sector, saan nyo gusto itong ilaan? Sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, or mental health services? I think lahat naman po ng choices is deserving na mabigyan ng budget, most especially yung education and yung sa healthcare. Kasi sobrang prominent sa Pilipinas right now yung HIV cases, ganyan. And also, I think those things needs to be discussed at a very young age. So I think more than anything, sa education po talaga dapat tayo nagtutuon ng pansin, especially pag binibigyan natin dito ng budget. Kasi palagi tayong babalik na edukasyon pa rin talaga yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng problema yung bansa.
Actually po lahat ng binigyan niya example is very much kailangan din talaga ng pondo and support from the government. And at the same time, I think magre-rely po ako sa personal experience ko as kailangan talagang pagtuunan ng pansin na bigyan ng pondo yung edukasyon pagdating sa bilang part ng sektor ng LGBTQIX+. Para naman po sa akin, kalusugan po yung importante talagang bigyan po ng pansin ng gobyerno. Kasi po sa panahon po ngayon, I think persistent pa rin ang HIV, yung mga cases dito sa Pilipinas. And sa tingin ko po, kinakailangan po natin ng ng libre, sapat, tsaka accessible na healthcare facilities, hindi lamang po sa public and private health facilities pero pati na rin sa mga community-based clinics. Sa inyong palagay, gaano kahalaga na may pondong inilalaan para sa mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon? Very much important po siya kasi hanggang ngayon talaga very rampant pa rin yung pagkakaroon ng discrimination, especially ito nga po sa topic natin na it's all about the LGBTQ. And I think kailangan siyang bigyan ng support para mas magkaroon ng awareness yung mga tao na kailangan mas maging accepting tayo as a society. Para sa akin po, sobrang halaga po na may budget na nilalaan para dito dahil hanggang ngayon po patuloy po yung diskriminasyon sa community, sa LGBTQ community. At aside from this po, tulad po ng ginagawa ng Quezon City, yung right to care card po na inimplement po nila sa Quezon City, mas dito po makikita na hindi pa rin po talaga pantay-pantay yung access tulad po sa health. And ayun po, kaya po kailangan pa bigyan pa ng enough na budget para po mas mapakita na kailangan po ng agarang solusyon para tunay na maging pantay-pantay yung tingin sa LGBTQIA+ community. And last na lang, ano yung message mo para sa ating mga kabayan ngayong Pride Month? Live your truth. Maging masaya lang araw-araw. Every day is a blessing, sabi nga nila. To live by the means of your own life is to live proudly. So, I think that's the very essence of Pride naman. Gusto ko pong sabihin na maraming salamat din po sa mga tulad niyo po. Kasi nabibigyan niyo po ng boses yung mga walang kakayahan. At yun po, na gaya rin po ng sabi niya, wag po sana tayong sumuko na ipaglaban yung mga karapatan po natin. Iba-iba man ang pananaw at karanasan ng ating mga kababayan, iisa ang ating mensahe. Mahalaga ang pagkakapantay-pantay, respeto at patas na pag-access sa mga oportunidad at serbisyo. Ngayong Pride Month, naway magsilbi itong paalala na ang bawat programa at pondong inilalaan ng pamahalaan ay dapat magbigay ng benepisyo para sa lahat, anuman ang kanilang kasarian, pagkakakilanlan o pinanggalingan. Ako si CJ Calembas para sa Usapang Budget Natin. Happy Pride mga mahal at till next week, Budget Peeps! At natunghem po ninyo ang Man on the Street kaugnay po sa pananaw ng kababayan po natin tungkol po sa Pride Month. So, Maraming salamat kay CJ. Pride Month, no? At para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre, napapanood din po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus naman sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At mga kababayan, oras na po para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. At sabi nga po natin kanina ngayong Pride Month, hindi lamang pinagdiriwang ang pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay din ang kahalagahan ng kalusugan, edukasyon at tamang impormasyon para sa lahat. At ito na nga live via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, HIV Awareness Advocate Lawrence Olieres. Welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin. Magandang hapon sa iyo. iyo. Hello po. Magandang hapon. Lawrence at Happy Pride Month. Happy Pride Month po, Sir Lawrence. Yes. Yun. At yun nga po, bago tayo magsimula, Lawrence, maaari bang ikwento mo sa amin ng kaunti yung journey bilang content creator at ano-ano yung mga pinagkakaabalahan mo bukod sa paggawa ng content? Yung journey ko as a content creator started when during the pandemic times. So, syempre, during that time, we are having a hard time to
to get out. So, doon ako nag-start na magkaroon ng content creation, and more likely, it's all about HIV awareness and uplifting people living with HIV like me. And mga pinagkakabalaan ko sa buhay, probably I just kakabalik ko lang from Vietnam yesterday. So I've been traveling, I've been doing pickleball, usong-uso ngayon. Pickleball. As a sport, and doing free dive. And also being a helping hand for my fellow people living with HIV. Ayun po, Sir Loris. No? Napapansin nga po namin na aktibo po kayong nagbabahagi ng impormasyon tungkol po sa HIV awareness sa inyong social media. Sabi niyo po kanina, since 2020, tama po ba? Since COVID, kayo nagsimula sa pagbabahagi po ng advokasiyang ito. Ano po yung nagtulak sa inyo para gawin po ito? So during the pandemic kasi, since wala tayong grasp ng outside world that much, since nasa bahay lang tayo, many of my fellow people living with HIV is having a hard time. You know, yung sense kasi namin is during that specific time, mas gusto naming nasa labas than being inside the home. Opo. Kasi to be able for us to, like communicate with other people, not thinking about our HIV status in life. Pero during the pandemic, it hindered us to have that kind of capacity. So creating contents like uplifting, me sharing my life as a person living with HIV really uplifts other people. Having that kind of, na pwede or may pag-asa pa as someone who's living So, with HIV. yun nga, speaking of, kumbaga, ikaw nga ay HIV positive daw. Kung komportable kang ibahagi sa amin, paano mo nalaman na HIV positive ka? At syempre, gaano katagal ka namumuhay na may HIV at paano ba ito na ipapasa o nakukuha? At paano mo binibreak yung stigma na ganito, yung mga gantong mga tao ay hindi naman dapat na husgahan. Grabe, ang daming tanong. Pero sige, sasagutin natin Isa-isahin yan. mo. So, I got diagnosed with HIV when I was 18 years old. I got it to my very first partner. So, siya yung pinakauna kong partner, and we did unprotected sex during that time. Nalaman ko sa HIV through a friend. Actually, I had friends who died because of AIDS and pneumonia. I mean AIDS, which is commonly pag nagkaroon ka na ng pag nasa AIDS stage ka na, it's you have pneumonia or tuberculosis, so namatay sila doon. And then someone told me about they died because of AIDS. So nag-search ako about HIV and about AIDS, and then I learned na ayun nga, nagsa-start siya sa HIV. So as someone who is young during that time, as an 18 years old, studying still, malakas and everything, I told to myself na siguro wala naman talaga akong HIV kasi I still have the capability to do the things that I love to do. But doon ako nag-start na, Lord, bigyan mo nga akong sign to get tested. And He provided those signs na magpa-test ako. So nagpa-test ako, and then I knew about that I am reactive to HIV. So during that time, nung na-diagnose ako, I became so in denial about my HIV status, since nga sabi ko nga kanina that I'm still strong. I still have the capability to do dancing and everything. So parang I didn't take the medication for a year bago ako mag-start kasi nagkaroon ako ng shingles during that part. Nung nagkaroon ako ng shingles, it made me think na, baka ako na yung susunod sa mga friends ko na namatay. Pero it gave me hope kasi sinabi ko rin agad siya sa parents ko kasi I was 19 by that time and I'm still having a hard time to accept things. And I need to have the guidance of my parent kasi as someone or young adult, I mean, I cannot decide yet of the things that I'll be doing
moving forward. So sinabi ko siya sa friend ko, then sinabi ng friend ko sa mom ko kasi I cannot totally directly tell it to my mom. And ayun, sinamahan naman ako ng mom ko dun sa RITM, which is yun yung naging way na mag-start ako ng treatment. And in regards to HIV, natatransmit siya to three modes. One is unprotected and penetrative sex, so meaning there's no protection at all, hindi sila naka-prep or hindi sila gumagamit ng condoms. The other one is blood transfusion, so if people are using syringes or through drug use, that's the time that, and then they don't know about their HIV status, and then they shared needles, then that's one thing that they could probably get it. And the last one is to mother to child transfusion. Yun mga mothers na Mother's milk? Mother's Tama ba? milk. Yep, mother's milk. At the same time, pag pinanganak yung someone, if the mother has HIV during the pregnancy and pinanganak yung bata, there's a high possibility that the kid is also having HIV. Lawrence, no, curious lang ako, no, kasi di ba sabi mo siya yung first partner mo, tama ba? Yes po. How does it feel na unang partner mo siya tapos siya agad, kumbaga nahawahan ka agad Siya yung nakahawa ng HIV? Maraming nagbago in terms of my life, probably since I'm still studying college during that time. My perception agad dun sa magiging future ko is sobrang hirap agad, like I cannot work abroad because of my HIV I cannot work I'm studying engineering that time, and I'm aiming to be to go to Saudi or something like that because that's the engineering. So ang hirap. At the same time, having him as my very first partner, wala rin naman ako knowledge about HIV during that time eh. So it's really hard for me to yung tipo na to understand things. Nung sinabi ko rin sa kanya that I'm HIV positive, siya mismo nahirapan din siya i-accept pa dahil I asked him to get tested as well, but he doesn't want to kasi he is having a hard time to accept it and something like that. So very first partner, it's sad to say, but it really taught me a lot of lessons during every day or every month, every year that I live with it. So, Sir Lawrence, gusto ko lang po malaman, no, para na rin po sa kaalaman ng lahat, ano po yung mga common misconception na naririnig po ng mga taong may HIV? Pwede nyo po itong ilinawin. The common misconception is that actually, since I'm an influencer, I'm a content creator, I always have this kind of tinatanong nila in my TikTok lives. There are moments na, yun nga, if you are kissing someone who is living with HIV, possible ba na mahawaan ka or something like that, or hugging or touching them, which is a common misconception. So you can never get HIV through hugging, kissing, or sharing same utensils with someone who is living with HIV, or sharing food with them. At the same time, actually, yun yung pinaka misconception lang na ano. And then if they're having ano pa ba? Like yun. I mean, if nakagat ka ng or yung lamok na kumagat sa'yo or something like that, is tumapo or sa ibang tao, mahawan ba? No, because it's human. It's human immunodeficiency. So anyone hindi naman human yung lamok. So you cannot get it. At the same time, hindi lang people from LGBTQ can get HIV because, as I said, it's human. So anyone who is who can consider themselves as human could have the possibility that they could get HIV. So hindi lang siya sa bakla, hindi lang siya sa
Lawrence, paano na bago nito yung buhay mo? Halimbawa, syempre may mga tao na alam naman natin na talagang manghuhusgan ka, lalong-lalo na nung nalaman na HIV positive ka. Ano yung mga narinig mo at paano mo tinanggap yung mga salitang yun mula sa kanila? Paano nyo po hinarap? Well, the one thing is that ang pinakamahirap is the judgment from inside the family. So, nasabihan din ako na before na I mean, yan, bakla ka kasi kaya ka nagkaroon ng ganyan. Judging me with my gender identity, parang it's crippling kasi in a way, I mean, I love who I am. I love being gay, and it's not the main point why I got HIV because I'm having the lack of knowledge during that time na na-diagnose ako ng HIV. And there are moments na yun nga, parang considered ko na lang na parang natawag na rin akong prosty or ganyan because I have it, madumi. But I really have to face it all kasi one thing that nalaman ko sa sarili ko is that I should just always continue to love myself first before hearing other people's judgment. Kasi kung kilala mo yung sarili mo, if you have the proper knowledge about HIV and AIDS or anything about the sexually transmitted infection or diseases, if you know how to manage it, then mas mabuti na alam ko sa sarili ko on how to protect myself than magpa-apekto ako Sa mga in terms of sinasabi my ng mental tao. health ng ibang tao. Ayun. Lawrence, no, ngayong Pride Month po, no, paano po ito nakatutulong, itong pagdiriwang ito sa pagpapalaganap po ng tamang kaalaman tungkol po sa HIV? Tsaka sa pagbawas na rin po ng stigma laban sa mga taong may HIV. Napakahalaga ng Pride Month. It's because there are a lot of non-profit organizations who's utilizing the Pride Month itself. Like the one that I'm wearing right now, the Red Whistle. They had a photo shoot this June, and during that time there are HIV testing along the way, or they can get PrEP or pre-exposure prophylaxis. PrEP is an equipment or medication for people who are not reactive with HIV, for them to be protected for them to not to get HIV. So there are kind of awareness like that. At the same time, sa mga Pride events, like yung ito sa darating na Love Laban, and at the same time, sa mga other events ng Pride, there are always HIV testing on the side where they can get to know their HIV status, so that an early detection can lead to for them to become undetectable kasi may ano pa rin may buhay pa rin despite of living with HIV. Like me, I'm already undetectable for 10 years. I can no longer transmit HIV to anyone through any sexual activities. So meaning if I did unprotected sex with someone who is non-reactive, I can no longer pass it through. At the same time, I can, if I want to have a kid in the future with my own self, then I could no longer pass it also to my future kids. So that is the science na nangyayari ngayon. There are a lot of developments already happening, and ang kailangan na lang talaga nila is, they don't need to be, hindi nila kailangan matakot na magpa-test because getting tested can treat them and have them a beautiful and healthy lifestyle like me. Lawrence, marami pa kaming tanong kaya lang medyo kulang na yung oras natin. So Okay. yun na lang sa mga natatakot na magpa-test, no? Dahil iniisip nila magastos, yung proseso, ano yung nais mong sabihin sa kanila na yung may mga pangamba sa gastusin. At bilang pagtatapos na rin, ano yung mensahe mo sa mga taong maaaring natatakot na din na magpa-test nga sa mga kasalukuyang nabubuhay na may HIV? Actually, wala sila talaga dapat pagka-intindi sa gastos because our government is really sufficing the HIV testing. May mga non-profit organization tayo that offer free HIV testing. At the same time, our medications are also free. Ang PrEP right now for them to be protected with HIV is also free. May binibigay na free condoms and free lubricants during HIV testing. So they don't have to get
afraid to get tested, lalo-lalo na kasi once na magtagal si HIV inside the body not getting treated, dun sila magkakaroon ng gastos because Mas lalala yung gastos, mas di ba? lalala So, yung gastos. mm-mm. Mawawala sa budget nila yung kanilang ano. So, much better to detect it early kasi kaysa naman magastos pa sila sa hospitalization and Opo. everything. Lawrence, And my message, Message, oo nga to pala. everyone who are living with HIV, just continue to focus on yourself. Be able to, kailangan mahalin nyo lang yung sarili nyo kasi yun yung pinakamahalaga. Learn more about HIV and AIDS because knowledge is power. And at the same time, kahit papano, sabihan nyo yung isang someone na pinagkakatiwalaan nyo kasi it's easier to get it out from your chest na kaysa ikaw lang ang mag-isang lumalaban. You can always contact me in any of my social media if you just want someone to listen to you or if you want a kuya to guide you in terms of life. At the same time, for people who are not living with HIV or yung mga takot pang magpa-test, I would rather say na get tested as early as possible. Know your status is very important. So, mas mahalagang malaman nyo yung HIV status nyo as early as possible. And so the people who are, judging or people who are living with HIV or judging the LGBTQ community and connecting this HIV to LGBTQ, please stop because HIV is human immunodeficiency, so anyone could get it. So get tested, get treated, and know your status. Lawrence Olieres, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin, no, sa pagbabahagi at syempre sa pagiging matapang mo na harapin ang mga panghusga, pagsubok. Yun. Maraming salamat po Sir Lawrence sa inyong oras. Thank you. Maraming salamat po. Yun. At Pauno na mahaba pa sana yung oras natin at maganda yung topic kasi marami talaga mga tao na sabi nga natin natatakot na hindi nangangamba hindi na kayang harapin yung mga ganun. So sana may mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, ayun na napakinggan nyo at napanood nyo si Lawrence na sana ay maging matapang kayo at know your bukas. Status. Tsaka sana maging inspirasyon nila kung ikaw man ay kung ikaw man ay person living with HIV, wag matakot. Kumbaga sa dami ng problema sa buhay, wag agad na sukuan yung na pangyayari sa iyo. At with that, diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po kung may napulot po kayong mga bagong kaalaman sa tinampok po namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo muli kami next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget nating page ng DBM at syempre sa Facebook page ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayan po ninyo ang susunod na programa at alamin po natin ang mainit na balita dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Sa ngalan po muli ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ito ang President